Walang masama kung tumulong tayo sa ating mga magulang na nagsakripisyo upang magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Pero sa oras na tayo ay bumuo ng pamilya, may bagong responsibilidad na tayo na dapat ay pangatawanan. Sino nga ba ang dapat nating piliin sa huli? Ang magulang mo na bumuhay sa iyo o ang pamilya mo na umaasa na sa iyo? Dear Papa Dudut, normal na sa ating mga Pilipino ang pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang natin sa mga pinaghirapan nila para sa atin. Halos lahat na nga sa ating mga anak ang unang goal sa buhay ay ang makabawi sa mga magulang natin, ang makapagbigay kapag nangangailangan sila. Mabigyan sila ng magandang buhay lalo na kung galing sa hirap. Ang gusto kasi natin ay makita silang nagpapakasarap na lamang dahil alam natin na deserve nila yon. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ken, isa sa mga anak na walang ibang hiniling kundi ang makabawi sa mama kong naging isang single parent. Maaga kasing namatay si Papa sa isang aksidente kaya lahat ng responsibilidad bilang isang magulang ay napunta sa kanya. Wala ako naging kapatid kaya kami na lang ni Mama ang naging magkasangga sa buhay. Nagtutulungan sa lahat ng oras, mapamasaya man o mahirap. Sobrang idol ko ang mama ko, Papa Dudut. Nakita ko ang lahat ng paghihirap niya. Mabigyan lang niya ako ng magandang kinabukasan. Nang dahil sa kanya ay hindi ko naranasang maghirap. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na balang araw ay babawi ako ng sobra. At nagawa ko naman yon, Papa Dudut. Nang nagkatrabaho ako ay pinatigil ko siya sa pagtatrabaho dahil kaya ko naman ang mga gastusin sa bahay. Gusto ko rin kasi na kahit papaano ay maranasan niya naman ang magpahinga pagkatapos ng ilang taon niyang pagtatrabaho para sa akin. Close rin kaming dalawa ng mama ko. Para na rin kaming mag-best friend dahil kami na nga lang ang magkasama sa buhay. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, alam niya. Kung sino ang nagugustuhan ko, sino ang nililigawan ko, at wala akong pinapalampas na babaeng hindi ko ipinakikilala sa kanya. Kapag sinasabi niya sa akin na hindi niya gusto yung babae ay nakikinig ako. Hindi naman ako yung tipo na kapag sinabi ni Mama na hiwalayan ko yung babae ay hinihiwalayan ko kaagad. Hindi rin nag-uutos ng ganun si Mama. Sinasabi niya lang sa akin ang mali o negatibong nakikita niya sa mga nakakarelasyon ko, na eventually ay nakikita ko rin naman. At sa huli ay nare-realize ko na tama nga si Mama sa mga komento na ibinibigay niya sa akin sa mga nakakarelasyon ko. Hindi naman pihikan si Mama. Mabilis ngang makuha ang loob niya. Sadyang nagkakamali lang ako ng mga nagugustuhan na babae. Hanggang sa makilala ko si Wena na pinsan ng katrabaho ko. Nagustuhan ko siya, niligawan at naging girlfriend ko na rin kaagad. Mabait siya at maganda. Nang dalhin ko siya sa bahay para ipakilala kay Mama, kaagad siyang nagustuhan nito. At sinabi rin ni Mama na sa lahat ng pinakilala ko sa kanya ay si Wena ang pinakagusto niya dahil naging magalang daw ito sa kanya. Naging close na nga rin sila sa paglipas pa ng mga taon na magkarelasyon kami ni Wena. At parang anak na rin ang turing ni Mama kay Wena. Nakakatuwa kasing magkasundo silang dalawa. At nang magdesisyon kami ni Wena na magpakasal ay kaagad na sumang-ayon si Mama dahil botong-boto talaga siya kay Wena. May ipon na rin kami noon ni Wena. At may hinuhulugan na bahay na pwede naming lipatan. Naalala ko pa noong nag-aayos ako ng mga gamit na dadalhin sa lilipatan namin ni Wena. Si Mama pa ang nag-ayos noon para sa akin. Madami akong gustong dalhin at iwanan. Si Mama na ang nagdesisyon kung ano nga ba ang mga hindi ko na masyadong magagamit at magiging pampasikip lamang doon. Gusto ko talagang isama si Mama sa bagong bahay namin ni Wena pero siya na ang tumanggi. Ayaw niya raw kasing iwanan ng bahay namin na puno ng alaala ni Papa. Hindi pa rin ako makakampante kapag ikaw lang mag-isa rito sa bahay. Ma, magkikita kami bukas ni Wena at pag-uusapan namin yan.
Baka pwedeng doon ka na lang sa bahay namin. Wika ko kay mama na kinukumbinsi na naman siya na doon na lamang sa bagong bahay namin ni Wena tumira. Ayos lang talaga ako anak. Sige ganito na lang. Nakausap ko si Sian, sabi niya ay malapit lang dito yung bago niyang papasukan. Kakausapin ko siya na kung pwede ay dito na lamang siya tumuloy kapag may pasok siya para may kasama ako. Mas ayos na yon kesa makaistorbo ako sa inyong mag-asawa. Tugon naman ni mama. Kahit kailan, hindi ka po magiging istorbo. Nanay kita, ikaw ang nagpalaki sa akin at nagbigay ng magandang buhay at higit sa lahat ay minamahal mo ako ng higit pa sa buhay mo. Kaya alam kong maintindihan ni Wena kung ako pa rin ang mag-aalaga sa iyo. Malambing na wika ko. Uulitin ko, kaya ko ang sarili ko. Wika naman ni mama. Alam ko naman po yun eh. Pero bilang isang anak, gusto kong alagaan ka. Protektahan at iparamdam sa iyo na kahit may asawa na ako sa ngayon, hindi ka pa rin nawawala sa mga listahan ng mga taong aalagaan ko. Tayong dalawa na lang ang meron sa mundo. Pababayaan pa ba kita? Anong klaseng anak naman ako kung gagawin ko yun, hindi ba? Ang sabi ko naman. Alam mo kung nandito lang ang papa mo, matutuwa yun sa iyo dahil makikita niya kung gaano ka kabait na anak. At ang ibig sabihin nun ay magiging mabuti ka ring ama sa magiging anak mo. Nakangiting sabi naman ni mama. Ganon talaga yun ma. Kapag may babait at mapagmahal na magulang, magiging ganon din ang mga anak. Sabi nga nila kung ano ang puno, siya naman ang bunga. Sagot ko naman sa kanya. Naputo lang pag-uusap namin nang may kumatok sa pinto na kaagad namang pinagbuksan ni mama. Hi mama. Ang bati ni Wena bago humalik sa pisngi ni mama. Halika anak at pasok ka dito. Sabi ni Ken ay busy ka raw sa trabaho. Magtatampo na nga sana ako dahil hindi ka na masyado nagpapakita sa akin. Nakangiting wika ni mama. Naku ma, sorry po, sobrang busy lang po talaga ako sa preparation sa kasal at trabaho. Buti nga po ngayon nagkaroon ako ng libreng oras. Sagot naman ni Wena. Han, anong ginagawa mo dito? Pagtatakang tanong ko. Maaga ako nagpa-out sa trabaho kaya naisipan kong dumaan dito. Nagdala ako ng take out and for sure namimisan ni mamang kumain ng palabok. Tugon naman ni Wena. Naku palabok, paborito ko yan. O siya, akin na yan at ihahain ko para makakain tayo. Wika ni mama na kinuha na ang pasalubong ni Wena at pumunta sa kusina. Lumapit naman si Wena sa akin. Busy ka? Tanong niya. Hindi naman. Nag-uusap lang kami ni mama tungkol sa pagtira niya rito na mag-isa. Sagot ko. Talagang siya lang mag-isa rito sa bahay? Wala ba siyang pwedeng makasama dito? Nagtatakang tanong niya ulit. Si Sian yung pinsan ko. Sana nga pumayag siya dahil kung hindi okay lang bang tumira sa atin si mama? Sagot ko naman. Oo naman. Ano namang akala mo sa akin hindi ako papayag? Nanay mo yan Han at alam kong importante siya sa'yo kaya importante rin siya sa akin. Basta ang parati mo lang iisipin ay kung sino ang mahal mo ay mahal ko na rin. Huwag mong kakalimutan yan. Nakangiting sagot naman ni Wena. Papadudod si mama na rin ang tumanggi na tumira siya sa bahay namin. Gusto niya raw kasi na matuto kami mag-asawa na mabuhay nang walang ibang inaasahan. Gusto niya na mag-solo na kami ni Wena dahil yun daw ang dapat na nangyayari. Ayaw niya raw na maging abala pa sa amin at dagdag sa gastusin. Sinabi ko naman kay mama na hindi siya abala sa amin ni Wena. Pero hindi pa rin siya sumama sa paglipat ko sa bagong bahay. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang mangyari. Papadudot parehas yata kami nag-adjust ni mama simula nang magpakasal ako. Parati ko siyang tinatawagan kung okay lang ba siya. Kung nakainom na ba siya ng maintenance niya. Kung kumain ba siya ng maayos. At kahit may asawa na ako ay hindi ko pa rin itinitigil ang pagbibigay ng sustento kay mama. Maswerte ako dahil naiintindihan niya ni Wena. Parati ko kasing sinasabi sa kanya na hindi natatapos ang pagiging anak ko kahit heto na bumubuo na ako ng isang pamilya. Siguro iniisip ng iba sa inyo na mamas boy ako.
Pero ayos lang at hindi ko yon ikinahihiya. Ipinagmamalaki ko pa nga kung gaano ko kamahal ang nanay ko. Hindi naman sa pagmamayabang papadudot, isa yon sa mga nagustuhan sa akin ni Wena. Sabi niya kasi kung ang isang lalaki marunong magmahal at rumespeto ng magulang, lalo na sa nanay, ay hindi malabong maging mabuti siyang ama at asawa. Alam kong ganun ako dahil ni minsan ay hindi ako nagloko ng babae. Hindi ko inalis ang respeto ko sa kanila dahil kapag nagloko ako, edi parang niloko ko na rin si mama. Isa yon sa mga pinangako ko kay Wena na kampante akong matutupad ko hanggang sa huli. Pareho kaming nagtatrabaho ni Wena para sa mga gastusin sa bahay papadudot. Hindi kami gaanong nakaangat sa buhay pero sakto lang dahil nababayaran naman namin at nabibili namin ang mga dapat naming pagkagastusan. Okay din talaga yung pareho kaming may trabaho kaya hindi kami nagigipit pagdating sa pera. Pagkalipas ng halos 1 taon ay pinagbuntis na ni Wena ang unang baby namin. Sobrang saya ko talaga noon papadudot at pakiramdam ko ay wala na akong iba pang mahihiling sa buhay ko. Imagine mo yun halos ilang beses din tayong sumubok pero heto na. Tinupad na ni Lord ang mga dasal natin. Naiiyak sa tuwa na wika ni Wena. Kaya naman pala ilang araw mo na akong tinatarayan at kung ano-ano ang mga kinakain mo eh. Akala ko magkakaroon ka lang, may baby na pala tayo. Makukompleto na ang pamilya natin. Wika ako naman. At ang ibig sabihin nun ay lalaki na ang gastos natin. Alam kong ready naman tayo dun pero ayaw ko namang lumaki ang baby natin na sakto lang. Gusto ko magagawa nating maibigay sa kanya ang lahat kasi deserve niya ito. Paalala niya sa akin. Kaya naman napagkakasya naman natin yung mga sweldo natin. Sagot ko naman. Pero uulitin ko ayaw kong parating sakto lang. Kaya ibig sabihin mas dapat tayo magtipid, mag-save, mas mag-budget. Paalala pa niya. Han, alam mo naman na binibigyan ko ng sustento si mama. Sagot ko sa kanya kasi ramdam ko na yun ang gusto niyang tukuyin. Naintindihan ko naman yon pero baka pwedeng since may baby na tayo, medyo bawasan lang ng konti. Konti lang naman para makapag-ipon pa tayo. At saka hindi ba may pension namang nakukuha si mama tapos bibigyan mo pa siya baka pwede na yun. Alam ko namang naiintindihan mo ko, hindi ba Han? Ang sabi pa ni Wena. Timbangin muna natin yung mga mangyayari. Total naman ay may ipon pa tayo. Handa tayo. Saka na natin to pag-usapan, okay? Ang dapat natin gawin ngayon ay mag-celebrate sa napakagandang blessing na ibinigay sa atin. Sagot ko naman. Ang totoo papadudot ay medyo malaki rin kasi ang inaabot kong pera kay mama dahil pakiramdam ko ay responsibilidad ko na gawin yon sa kanya. Kahit may sarili na akong pamilya ay ayokong ihinto ang pagsusustento sa kanya. Kaya lang habang tumatagal ay mas nararamdaman na namin na lumalaki ang gastos namin. Lalo na at naging masela ng pagbubuntis ni Wena. Marami kaming gamot at vitamins na kailangang bilhin para sa kanya. Hanggang sa may mag-offer sa akin na magtrabaho sa ibang bansa. Pinag-usapan namin yun ni Wena at pinayagan naman niya ako lalo na nang isuggest ko na maging housewife na lamang siya para matutukan ang pag-aalaga sa magiging anak namin. Ano? Nagbabala kang mag-ibang bansa? Sa lagay mong yan? Ang ganda na ng trabaho mo dito Malaki naman ang sahod mo. Bakit magpapakalayo-layo ka pa para lang kumita ng pera? Gulat na tanong ng pinsang kong si Sid nang sabihin ko sa kanya ang plano kong mag-abroad. Baka kasi sa bandang huli, mahirapan kami mag-asawa. Lalo na't magma-maternity leave na ng matagal si Wena. Pinagpaplanuhan din namin na mag-housewife na lamang siya para mas matutukan ang anak namin. Sagot ko naman. O kaya mo naman yun, hindi ba? Para naman hindi mo na kailangan mag-ibang bansa pa. Yakang-yaka mo ng buhay ng pamilya mo, wika niya. Ayaw ko kasing bawasan yung perang ibinibigay ko kay mama. Kailangan niya yun Baka kasi yun ang mangyari kapag hindi ako nagdoble kayod pagtatapat ko sa totoong dahilan ko. Sigurado naman ako maintindihan yun ng mama mo. Alam naman niya noong nagdesisyon kang magpakasal, yung oras, pera at atensyon mo ay nasa pamilyang bubuin mo na. Iba na ang priority mo ngayon, paalala niya sa akin.
Hindi pwede. Ako na lang ang pamilya niya tapos ay iiwan ko pa. Ito ang tanging paraan ko para maibalik ko lahat ng pinaghirapan niya sa akin. Sagot ko sa kanya. Hindi mo naman siya iiwanan. Mas unahin mo lang ang asawa at anak mo. Paalala pa niya. Ayokong mangyari yun. Ayokong pabayaan si mama at syempre ayokong pabayaan din ang mag-ina ko. Kahit ako na lang ang mahirapan, wag lang sila. Lalong lalo na si mama. Katwiran ko pa. Naging interesado rin si Sid sa pangingibang bansa na plano ko at nag-asikaso ng sarili niyang papeles para makasabay siya sa pag-alis ko. Nang sabihin ko nga kay mama ang plano kong pag-abroad ay ayaw niya akong payagan. Sinabi niya pa na ayos lang kahit na hindi ko na siya maabutan pa ng pera basta huwag lamang akong lumayo at mag-ibang bansa. Pero pinaliwanag ko ang sitwasyon naming mag-asawa na hindi namin kakayanin ni Wena ang gastusin kapag huminto na siya sa pagtatrabaho. Idinahilan ko na lamang na gusto namin na mas matutukan ni Wena ang pag-aalaga sa magiging anak namin. Kaya nag-decide ako na magtrabaho na sa abroad. At kahit ayaw ni mama na umalis ako ay tumuloy pa rin ako, sinubukan ko pa rin ang magtrabaho sa ibang bansa. Iniisip ko kasi ang perang pwede kong kitain doon. Kaya kahit medyo mahina ako pagdating sa homesick ay pinilit ko pa rin. Para hindi ako mahirapan sa pagbibigay ng sustento kay mama at sa pamilya ko. Nagtrabaho ako sa isang manufacturing company kasama si Sid. Medyo mahirap pero sa tuwing naiisip ko ang mga pamilya ko sa Pilipinas, bigla akong sumisigla. Patuloy pa rin ang pagpapadala ko kay mama. Pero sa pagkakataong ito ay mas nagagawa ko ng magpadala ng malaki sa nanay ko kesa kina Wena. Alam kong masisilip yun ang asawa ko kaya hanggat maaari ay hindi ko sinasabi sa kanya ang totoo. Kapag nagkulang ang perang pinapadala ko para kay Wena, ginagawan ko ng paraan para hindi niya mahalata. Pero minsan hindi ko rin maitago na mas nakapagbibigay ako ng malaki kay mama. Lalo na at pagdating sa pag-budget ay matandain talaga si Wena kung magkano ang dapat na pinapadala ko sa kanya. At yon ang paminsan-minsan naming pinagtatalunan na mag-asawa. Han, pati ba naman yung perang binibigay mo kay mama kukwentahan mo? Medyo inis na sabi ko habang kausap sa cellphone si Wena. Gusto ko lang malaman at karapatan ko yon dahil asawa mo na ako. Dapat alam ko kung saan mo ginagastos ang pera kasi kami ng anak mo ang naaapektuhan dito. Sagot naman ni Wena. Anong kayo ang naapektuhan? Regular naman ako nagpapadala. Ni isang beses ay hindi ako nakalimot. Pangangatwiran ko naman. Oo nga hindi ka nakakalimot pero parating sakto lang ang pinapadala mo. Paano kung may mangyari? Saan kami dudukot ng pera? Alam mo namang wala akong trabaho dahil busy ako sa pag-aalaga ng anak natin, hindi ba? Kaya ikaw lang ang inaasahan ko. Inis pang sabi ni Wena. Wena, hindi ko na alam kung saan at anong gusto mong mangyari. Nanay ko ang tinutulungan ko. Anong gusto mong gawin ko? Tiisin ko siya? Tanong ko sa kanya. May sinabi ba akong tiisin mo siya? Wala naman, hindi ba? Ang gusto ko lang na maintindihan mo na baka naman pwedeng kami ng anak mo ang unahin mo. Kahit kailan, hindi ko inihiling sa iyo na huwag mong bigyan ng sustento ang mama mo. Pero huwag naman halos lahat ng sweldo mo. Ibinibigay mo na sa kanya. Tapos sa amin lang yung matitira. Sa kami pension naman siyang nakukuha, hindi ba? May ipon ng mama mo. Binibigyan mo pa ng sustento. Hindi mo ba talaga ako naiintindihan? Ang gusto kong mangyari, kami muna bago ang iba. Ang nangyayari kasi, hindi kami ang priority mo. Mas malaki yung sustentong ibinibigay mo sa mama mo kaysa sa akin. Sagot naman niya. Saka na lang tayo mag-usap, sige na bye. Paalam ko bago binaba ang tawag na yon. Parehong mainit ang ulo namin ni Wena at alam ko na walang mapupuntahan na maayos ang pag-uusap namin kapag hindi ko pa pinutol ang tawag na yon. Sakto namang dating ni Sid sa kwarto. Buisit, mali na ba ngayon ang tumulong sa magulang pagkatapos ng mga paghihirap nila? Nagpapakamabuting anak lang naman ako dito. Anong masama doon? Naiinis na tanong ko. Alam mo kasi Ken, hindi masama ang tumulong sa mga magulang natin. Pero hindi natin sila responsibilidad kapag may sarili na tayong pamilya.
Pero ang nangyayari kasi sa inyo, mas malaki ang ibinibigay mo sa mama mo kaysa sa asawa at anak mo. Mas kailangan kanila kaysa sa mama mo. Yon ang sinasabi ni Wena na sila ang unahin mo. Wika naman ni Sid. Alam naman niya kasing hindi ko kayang tiisin ng nanay ko. Siyempre noong bata pa ako ni isang beses, hindi niya ako tiniis. Tapos ngayong may sarili na akong pera, titiisin ko siya? Hindi naman yun tama, hindi ba? Pangangatwiran ko. Hay nako Ken, bahala ka na nga. Basta ako sinasabi ko lang sa'yo yung alam kong tama. Ikaw nang bahalang umintindi sa sitwasyon mo. Pero pinapaalala ko lang na huwag mong hayaan na perang maging dahilan para mag-away kayo parati ng asawa mo. Hindi magandang pagsasama yon. Ako nang nagsasabi sa'yo. Wika pa ni Sid. Papadudot, naiintindihan ko naman na kapag nag-asawa ka na ay dapat mas inuuna mo sila kesa sa mga magulang mo. Pero sa sitwasyon ko, hindi ko kayang tiisin si mama. Siguro nasanay na rin ako na mas inuuna ko siya kesa sa mismong sarili ko. Pakiramdam ko rin na parang hindi pa ako bayad sa lahat ng mga pinaghirapan niya para sa akin. Pero lilinawin ko lang na hindi ko to ginagawa dahil kailangan, kundi dahil sa gusto ko. Dahil lang nasa isipan ko ay mas kailangan ako ni mama ngayong tumatanda na siya. Akala ko ay hindi siya magiging isyo sa amin ni Wena, kaya nga lang habang tumatagal, nagiging madalas na yung pag-aaway namin. Naiinis ako papadudot at hindi ko na kasi alam kung paano ko pa ipapaliwanag sa kanya na kami na lang ni mama ang magkasama sa mundo. Alangan namang iwan ko pa siya, hindi ba? Nawalan na nga siya ng asawa, malalayo pa sa kanya ang anak niya. Kaya kahit alam kong magagalit ang asawa ko, ay hindi ko pa rin itinigil ang ginagawa ko. Nasa lahat ng bagay si mama parate ang inuuna ko. Papadudod, siguro ay napagod na rin si Wena na magalit at magreklamo sa tuwing malalaman niyang mas malaking pera ang pinapadala ko kay mama. Siguro na-realize niya na kahit anong mangyari ay hindi niya maalis sa akin ang nakagawian ko na. At dahil sa kagustuhan ko maging patas ay nagdoble kayod ako. Mas pinagbutihan ko pa at mas lalo ako nag-ipon para lamang makapagpadala ng malaking pera. Tiniis ko ang mga sarili kong kagustuhan para sa kanila. May mga buwan na nagagawa ko maging patas, pero mas madalas pa rin na mas malaking pera ang ibinibigay ko kay mama. Hindi ko kasi siya matiis, lalo na kapag nalalaman kong importante naman ang dahilan niya. Yung tipong isang tawag lang niya o chat, kinabukasan ay magpapadala kaagad ako. Pagkatapos ng 5 taon na pagtatrabaho sa ibang bansa ay nag-decide na akong umuwi ng Pilipinas. At doon ako sa bahay ni mama dumiretso ng umuwi. Nagulat pa siya dahil akala niya ay hindi pa ako makakauwi. Pero ang sabi ko ay gusto ko lang silang sorpresahin na pamilya ko at inuna ko siya na puntahan sa bahay. Sinabi ni mama na dapat ay inuuna kong puntahan ang asawa ko, pero sinagot ko siya na siya ang mas una kong gustong makita. Ibinigay ko rin sa kanya mga pasalubong at pera na inipon ko na sadyang para sa kanya. Anak naman, hindi mo kailangan magbigay ng ganito kalaki. May pera naman ako, baka masilip to ni Wena. Wika pa ni mama. Kaya nga po makikiusap sana ako na yung mga perang maibibigay ko ay hindi dapat makarating pa sa asawa ko. Medyo nagtatampo na nga pero pinaliwanag ko naman sa kanya ang lahat. Sagot ko naman. Ibigay mo na lang to sa mag-ina mo. Wika ni mama na binabalik sa akin ng pera. Hindi po ma, para po sa inyo yan. Alam kong sakto lang ang nakukuha mo sa pensyon mo. At ayoko pong pinagtsatsagaan mo yung ganitong kaunting pera kung pwede ko namang dagdagan pa. Para mas makapag-enjoy ka, sagot ko naman. Pero baka kasi nakakahiya na kay Wena. Tsaka imposible namang hindi niya ito malaman. Nag-aalalang wika ni mama. Ako po ang bahala, basta wag niyo na lang po munang banggitin sa asawa ko, sagot ko naman. Pero salamat anak ha. Nakakatuwa naman dahil kahit may pamilya ka na ay hindi mo pa rin ako nakakalimutan. At ngayong may anak ka na, maiintindihan mo na rin ang sinasabi ko na responsibilidad ko yon bilang isang magulang. At syempre ginagawa ko ang lahat ng yon dahil mahal kita.
Yan ang parati mong tatandaan, nakangiti ng sabi ni Mama. Naputo lang madramang pag-uusap namin na yon nang may kumatok sa pinto na kaagad na pinuntahan ni Mama. Wena? Gulat na bate ni Mama. Hello po Ma, dumaan na po ako dito kasi may gusto akong… Ken? Umuwi ka na? Gulat na baling sa akin ni Wena. Oo, nakangiting sagot ko bago ko siya niyakap. Bakit hindi ko alam? Hindi ka man lang nagsabi sa akin na ngayon pala ang uwi mo. May tampong sabi pa ni Wena. Surprise ko sana to sagot ko naman. Pero hindi ako ang unang nakaalam, wika pa niya. May ginawa akong biko, iyahain ko lang para makakain tayo ng merienda. Sandali lang ha, paalam ni Mama bago umalis sa harapan namin ni Wena. Pasensya ka na Han, gusto ko lang muna kasing makita si Mama kaya siya ang inuna kong puntahan pagtatapat ko sa kanya. Okay, ayos lang, sanay naman ako mas inuuna mo ang mama mo kaysa sa akin na asawa mo So dito ka ba muna matutulog? Hindi ko muna ba sasabihin kay Lester na nandito ka na? Malamig na sagot niya. Uuwi rin ako mamaya, pinuntahan ko lang muna si Mama, sagot ko naman. Sige, tutulungan ko lang si Mama sa kusina. Malamig pang paalam niya bago ako iniwanan sa sala. Papadudot kahit na parating sinasabi sa akin ni Wena na ayos lang sa kanyang lahat ay alam kong hindi. Mahal ko naman ang asawa ko. Kaya lang mas mahal ko ang nanay ko. Masama ba yon? Masama na unahin ko ang nanay ko sa lahat ng bagay. Masama bang gawin kong rason na dahil mag-isa na lamang siya sa buhay at ako na lang ang inaasahan? Hindi na ako bumalik pa sa abroad at nag-business na lamang kami ni Wena dito sa Pilipinas. Nakadalawang anak na rin kami pero hindi ko pa rin itinigil ang pagbibigay ko ng sustento kay Mama. At dahil doon ay mas lalong dumalas ang pagtatalo naming mag-asawa dahil sa usaping pagsusustento. Papadudot hindi lingid kay Mama ang ginawa ko kina Wena. Minsan nga ayaw niya rin na ginagawa ko na yon. Dahil alam niya na nagtatalo na kaming mag-asawa. Pinagsasabihan niya pa ako na mag-focus na lamang sa mag-ina ko pero ako lang naman talaga itong matigas ang ulo. Hanggang may isang beses na nagalaw ko ang nakatabing pera para sa enrollment ng mga anak namin ni Wena. Na-hospital kasi si Mama at yon ang pera na ginamit ko sa panggastos. Siyempre hindi ko kagad yon sinabi kay Wena dahil alam ko na palalakihin na naman niya kapag nagtalo kami tungkol sa bagay na yon. Hanggang sa malaman niya na nagalaw ko na nga ang pera na itinabi namin para sa enrollment ng mga bata. Ken, umamin ka. Saan na naman napunta yung perang tinabi natin? Seryosong tanong ni Wena. Pwede ba Wena? Huwag ka nang makulit. Hindi naman mahuhuli yung mga bata sa enrollment. Pag-aawayan pa ba natin to? Inis na wika ko. Sasagutin mo lang naman ang tanong ko, hindi ba? Saan napunta yung nakatabing pera? Huwag mong sabihin sa mama mo naman ibinigay yung pera. Galit na tanong pa niya. Kailangan niya kasi ng pera para sa pagkapa-check up. Ibinili ko na rin siya ng mga gamot. Huwag mong sabihin hindi tama ang ginawa ko. Inis na ring tanong ko. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Ano man lang yung magpaalam ka sa akin na gagalawin mo muna yung pera para lang aware ako. Sagot naman niya. Pera ko naman yun at gagamitin ko yun sa kahit saang bagay na gusto ko. At isa pa Wena, nanay ko ang nangangailangan. Anong gusto mong gawin ko? Tiising ko siya? Wika ko pa. Una sa lahat, hindi ka nagsabi sa akin. Hindi ka nagpaalam. Pangalawa ni minsan na hindi ko sinabi na tiisin mo ang nanay mo. Ang punto ko lang, kami ang unahin mo. Pangatlo, hindi naman siya nagigipit sa pera, hindi ba? May nakukuha siyang pera. Kung gipit na gipit siya sa pera, maintindihan ko pero hindi At pang-apat, anong pera mo? Porket ikaw ang kumikita, sayo na ang lahat? Wala akong karapatan kahit asawa mo ko? Panunumbat ni Wena. Hindi ka kasi makaintindi. Hindi ko kayang tiisin ang nanay ko. Hindi ako katulad ng ibang anak dyan na porket nagkaroon na ng pamilya kakalimutan ng mga magulang. Hindi ako ganun Wena. Depensa ko naman. Kaya mas uunahin mo siya kaysa sa amin ng mga anak mo.
Kilala mo ako, Ken. Hindi ako madamot dahil pera lang yan. Kikitain din yan. Pero kapag alam kong kami na ng mga anak mo ang nadedehado, hindi naman masama na magdamot ako, hindi ba? Dahil nanay ako na alam kong maintindihan ng nanay mo na hinihiling ko rin na sana maintindihan mo. Galit na wika pa niya. Papa Dudut, hindi ko na talaga alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako nagiging asawa at ama sa pamilya ko at maging isang mabuting anak sa nanay ko. Masama ba ang ginagawa ko? Madamot na ba ako? Dahil sa pagkakaalam ko ay nasa tama naman ako. Ang nangyayari lamang ay mas hindi ko magawang tiisin ang nanay ko. Siguro naman ay naiintindihan niyo ako. Pero dahil din dito ay mas lalong lumalala ang pag-aaway namin ni Wena. At kahit ganoon ay hindi pa rin ako tumitigil. Kahit na hindi ko napapansin na habang bumabawi ako sa lahat ng mga paghihirap ni mama sa akin noon, ay unti-unti na pala akong nalalayo sa sarili kong pamilya. Kailangan ko pa bang mag-celebrate? Tanong ni mama. Nang sabihin ko na pinaplano ko na ang birthday celebration niya. Oo naman po, 60th birthday mo yun. Alam ko na, hindi ba sabi ninyo, hindi kayo nakapagdibo nun? Kaya gagawin nating espesyal tong araw mo. Ngayon pa lang i-invite nyo na po ang lahat ng mga amiga ninyo dahil magiging malaking party to. Masayang sagot ko. Ikaw talaga, gagastos ka na naman. Kita mo na nga nag-aaway na kayong mag-asawa tapos gagastosan mo ko ulit. Pwede namang simpleng birthday na lang. Ang wika pa ni mama. Ma, gusto kitang bigyan ng pinakamagandang birthday para naman minsan sa buhay ninyo may maalala kayong birthday celebration. Kukumpletuhin ko yun. May photographer at videographer pa. Tapos nakagown ka o hindi ba? Sagot ko naman. Hay, ikaw na nga ang bahala. Maiba tayo. Kumusta na kayo ni Wena? Ayun, medyo napapadalas po ang pagkatalo pero hinahayaan ko na lang siya. Sagot ko naman. Bakit kasi hindi mo na lang ako hayaan? Suhestyon naman ni mama. Ma, alam niyo naman pong hindi ko kayang gawin yun. Mahal na mahal kita mama. Tayong dalawa na lang ang nandito sa mundo at pababayaan pa ba kita? Syempre hindi, kaya hanggat kaya ko ay pagagaanin ko ang buhay mo. Okay? Sagot ko. Pero baka naman kasi ako ang nagiging dahilan ng pag-aaway ninyo parati. Nag-aalalang sabi ni mama. Hindi naman po, syempre may mga ibang pinag-aawayan din kami pero hindi lang po ikaw. Mga pahapyaw lang. Naiintindihan naman ni Wena na ginagampanan ko lang ang pagiging anak ko. Basta mag-ready ka na sa birthday mo ha. Mag-aala Miss Universe ka sa gabing yun. Nakangiting wika ko pa. Nang makauwi ako sa bahay ay sinabi ko kay Wena ang plano ko na birthday celebration para kay mama. Nung una ay ayos lang sa kanya yon hanggang sa mapunta sa pagpapatahi ng gown para kay mama. May kaibigan kasi si Wena na gumagawa ng gown pero ang sabi ni Wena ay mahal daw ang pagpapatahi doon. Sinabi ko naman na ayos lang kahit mahal dahil para kay mama yon. At doon na nga nagsimulang uminit ang ulo ni Wena, Papa Dudut. Pagdating sa mama mo ayos lang kahit mahal. Pero pagdating sa amin ng anak mo, nagtitipid ka. Kesyo, marami tayong hinuhulugan ngayon. Alam mo, napansin ko lang parang never yatang naranasan namin yung ganyan. Parang mas kaya mo yatang maging anak kaysa sa maging asawa at maging ama ka. Tapos ano naman ang idadahilan mo sa akin kapag ganito nagagalit ako? Na para naman yan sa mama mo? Na minsan lang naman? Naku, pwede ba Ken? Kailan mo ba kami iisipin? Ang dami-dami nating binabayaran tapos magdadagdag ka ng malaking gastusin? Dire-diretsong wika ni Wena. Papalitan ko naman ang magagastos ko Katwiran ko. Paano kung hindi mo mapalitan? Paano kung pagkatapos ng party na yan may mangyari? Saan tayo kukuha? Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo alam kung ano at sino ang uunahin mo. Panunumbat pa niya sa akin. Nanay ko yun Wena. Depensa ko naman. Alam ko hindi ako tanga para hindi ko maintindihan yon. Ang nakakainis lang kasi siya lang ang parati mong iniintindi. Paano naman kami? Kahit naman sana minsan kaming mag-ina mo ang isipin mo.
Kami ang unahin mo. Alam mo, sige, bahala ka na. Tutal naman mas importante sa iyo ang mama mo. Bumalik ka na lang sa kanya at doon ka na lang ulit. Wika niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Maghiwalay muna tayo at saka na natin ibalik kapag kami na ang priority mo. Kapag kaya mo na kaming unahin sa lahat ng bagay. Kapag alam mo na kung paano maging tatay at asawa. Hindi lang bilang isang anak. Seryosong sagot niya. Papadudot ng araw ding yon ay umalis na sa bahay sina Wena at isinama niya pati na ang mga anak namin. At kahit anong pagmamakaawa ko ay hindi niya ako pinakinggan. Paulit-ulit lang niya sa aking sinasabi na mas unahin ko na lang daw muna si mama, total ay mas importante naman ang nanay ko sa akin. Mas lalo akong nalito at nahirapan sa sitwasyon. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Ayoko mawala sa akin ang pamilya ko at ayokong lumaki ang anak ko na hindi ko siya kasama. At syempre mahal na mahal ko pa rin naman si Wena pero parang hindi ko kayang gawin ang gusto niyang mangyari. Natiising ko paminsan-minsan si mama. Ayokong ipagdamot kay mama ang lahat ng meron ako ngayon dahil hindi ko naman yun maaabot kung hindi dahil sa paghihirap niya. At isa pa ay ako na lang naman ang malalapitan ni mama. Habang si Wena ay may mga magulang pa siyang pwede niyang malapitan. Papadudot, mali ba ako? Kung mali ako ay bakit? Paano at higit sa lahat ay ano ang dapat ko pong gawin? Dahil gulong-gulo na talaga ako. Kaya sana sa pamamagitan ng sulat kong ito ay matulungan ninyo ako sa problema ko. At ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa mga advice na maibibigay ninyo sa akin. Lalong-lalo na ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang at sana ay more power sa inyong YouTube channel. In-invite ko na rin po ang mga kaibigan ko na mag-subscribe sa inyo para maaliw sila araw-araw. Na-appreciate ko po ang effort ng inyong mga staff at ninyo papadudot sa pagbibigay sa amin ng magagandang kwento na may aral sa buhay. Lubos na gumagalang, Ken. Maraming salamat sa iyo, Ken, sa pagbabahagi ng iyong papadudod stories. Alam nyo walang masama sa pagtanaw ng utang na loob sa ating mga magulang at pagtulong sa kanila. Pero sa sitwasyon na kagaya ng ating letter sender na si Ken ay dapat alam natin kung paano balansehin ang ating sarili at mga responsibilidad. Hindi pwede na palaging iikot lamang ang buhay natin sa ating mga magulang, lalo na kung may sarili na tayong pamilya. Kaya sana, Kenneth, alam mo kung ano talaga ang magiging priority mo. Subukan mo na hatiin ng tama ang oras mo at ang panahon mo, maging ang iyong mga responsibilidad sa pamilya at sa nanay mo. Hindi pwede na maging mabuti ka lang na anak. May pamilya ka na ngayon, kaya pag-aralan mo na maging mabuting asawa at tatay din sa sarili mong pamilya. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe at suportahan din po ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories.